Matapos pangalanan ng National Bureau of Investigation si Alan Ligaya na umano'y sangkot sa bentahan ng kidney bilang head nurse ng National Kidney and Transplant Institute, nilinaw ng pamunuan ng NKTI na hindi siya head nurse pero hindi nito itinanggi na siya nga ay empleyado ng ospital. Siya po ay staff nurse namin dito sa National Kidney and Transplant Institute. Ayon sa NKTI, nagkaroon na sila ng executive meeting kung saan nakausap nila ang nurse na itinuturong mastermind umano ng bentahan ng kidney. Ang sabi niya, hindi raw totoo at hindi niya rin daw kilala yung tatlong tao. Ayon pa kay NKTI Executive Director Rosemary Rosete Liquete, sinabihan na nila ang nurse na humarap sa NBI kung talagang wala siyang kasalanan. Bukas umano ang NKTI na imbestigahan siya ng NBI kahit sila pa mismo ang magpunta sa ospital. Ayon naman kay NKTI Deputy Executive Director for Nursing Nerissa Guerial, 23 years na ding nagtatrabaho sa kanila ang nurse at wala naman itong bad record. Hindi rin umano ito humahawak sa mga pasyente na isinasailalim sa kidney transplant. Wala po talagang kinalaman niya sa transplant. Yung unit na yan, marami po mga procedures na ginagawa. Yung po mga endoscopy, dyan ginagawa, gastroscopy, colonoscopy, yung shockwave, dyan po ginagawa, lithotripsy, yan po yun. So, malayo po yun doon sa transplant na pinag-uusapan ngayon. Pero ayon sa NKTI, kung mapapatunayan man na involved talaga siya sa bentahan ng kidney, ang NKTI mismo ang gagawa ng legal na hakbang upang makasuhan siya ng administratibo. We have an admin case committee, so they will investigate further po kung anong pangyayari, and then they will make a recommendation po sa amin, sa Execom, kung ano ang dapat. If it's also a crime, then we will also forward that complaint to the proper authorities. So for the first start is an admin case po ipa-file namin sa kanya. Sa ngayon, wala pa umanong ipapataw na sanction o suspension ang NKTI sa nurse at papayagan pa siyang maka-duty ngayong Huwebes. Samantala sa pananaw ng NKTI, ang kahirapan ang nagtutulak sa mga Pilipino para humantong sa iligal na pagbebenta ng kidney. May poverty talaga, no? Poverty ang nagtulak sa kanila para ibenta yung kidney nila. Poverty. Yun ang dapat i-address talaga natin sa ating nation. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.